What's up mga kaparing at welcome back dito sa ating panibagong video. Ako si Mr. Cadlex man, what's up at welcome dito. So ngayon mga kaparing, susubukan natin yung isang seed na sinasabi maaari ito magbago ang kulay ng isang tubig o ang karagatan o ang ilog na makikita mo doon. So pwede siyang maging kulay pula. So ang pangalan ng seed na iyon ay blood.exe seed. Ayan. So meron pa yan siyang karugtong, pero kung gusto nyo ng maikli, ayan, ganyan. So pwede na yan makaparing sa blood.exe. So depende na yan sa inyo kung gusto nyo panghabaan yan. So siguro ipangalan natin ay Blood World. Sapat na siguro yun. Ito, i-off natin yung ating multiplayer game makaparing. So papakita ko na rin sa inyo yung ating shaders. Resources pack, active natin. Meron namang tayong ito. So ito yung faithful na ginagamit natin man na kung sa mga para sa mga nagtatanong kung ano yung faithful kung ano yung texture pack natin. So ito yon. Sa behavior packs wala pa rin, ganun pa rin siya makaparing. Okay, so create na natin. So habang nag-iintay tayo makaparing papasok sa isang misteryosong mundo na tinatawag na Blood World ay para so magbabalik na tayo sa Maharlika, no? Siguro sa mga susunod na araw ay mag-upload na rin tayo sa second channel natin kasi mag-iisang buwan na rin tayong walang upload doon, no? At siguro dire-diretso na natin yung mga kaparing, so magpapatuloy tayo sa Maharlika. So ito mga kaparing, nandito na nga tayo sa isang creepypasta world. So ang unang sumubok nga nito ay si OIG at nakita nga natin doon kung paano naging kulay pula ang isang karagatan o ang isang ilog at gamit ng seed na blood.exe seed. So ito man, maghahanap tayo ngayon ng isang ilog kung saan natin pwede kung saan natin pwedeng makumpirma kung gumana nga ba yung seed na ito. Medyo creepy nga siya kasi makikita mo yung ilog magiging kulay pula o kulay dugo kumbaga at ang isang karagatan. So yun ang parte na talagang matatakot ka, lalo na kapag wala ka namang ginamit na iba, no, para maging kulay pula siya makaparing. So ngayon wala pa naman tayong nakikitang ilog. Medyo malayo pa siguro tayo dun sa parting yun, pero patuloy tayong maghahanap mga kaparing para matiyak natin. Pero bago yon, syempre kailangan natin kumuha ng wood. Kuha tayo ng wood para makapag-craft tayo ng sword natin. Baka kasi kung sakali lang naman makaparing na baka abutin tayo ng gabi sa paghahanap ng ilog, o baka abutin tayo kung sakaling makahanap tayo ng ilog at iikutin natin ito, baka abutin tayo ng gabi, kailangan natin ng panlaban sa mga salot. At kailangan din natin pumatay ng kailangan din natin humanap ng pagkain, baka bigla tayong magutom, no, sa gitna ng ating paglalakbay. Mas maganda nang makatiyak tayo man. Tuloy tayo sa paghahanap. Teka, saan ba banda dito? Dire-diretso lang tayo dito mga kaparing at maya-maya lamang ay makakakita rin tayo, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Makakakita rin tayo ng ilog o kaya ng isang dagat, no? Para matiyak natin kung meron nga ba talagang pinagbago. Katulad nga ng nangyari doon sa video ni OIG man. Dire-diretso tayo dito sa parting to. Tiyak naman ako na may ilog. Ayun mga kaparing. So ito nga yun. Kumpirmado mga kaparing. Wow. As you can see man, kulay pula siya sa buong paligid. Makikita mo mga kaparing, kulay pula. Wow. Wow man. Kulay dugo ang buong ilog kung makikita ninyo mga kaparing. So
Lahat, di ba, kulay pula. Subuti na lamang umaga natin nakita yun kasi paggabi, medyo creepy yun mga kaparing. Kulay pula siya, kahit saan tayo magpunta. Teka, kailangan na rin ng pagkain, nagugutom tayo. Eto, may chicken dito, patayin na muna natin, ayan. Teka, kulang pa tayo, kailangan pa natin. Ito, meron pang isa dito, paslagin natin, ayan. Kailangan natin mga kaparing mag-craft ng furnace, no? Sayang, hindi natin nadala yung crafting table natin. Naiwan natin doon, pero yaman na, mag-craft na lang tayo. Ayan, so kailangan kuha tayo ng stone sa baba para makapagluto tayo ng pagkain natin. Tapos maya maya ay magkakarap na rin tayo ng bangka, no? Para maikot natin yung buong ilog. O kaya kapag may nakita tayong dagat. Syempre, yung ilog na yan papalabas sa isang dagat, diba? Sa isang karagatan. So, yun din ang ating titingnan kung kulay pula pa rin ba siya. Kung pati ang dagat ay nagbago din mga kapatid. Teka, hindi tayo makakyat. Okay, sirain natin dito bantayan. Craft tayo ng furnace para may pagkain tayo at anong oras na. Gutom na tayo. Nabawasan na tayo ng 2. Kulang tayo sa stick. Teka, kulang tayo sa wood. Ito, kuha tayo ng ilang piraso ng wood para sa stick. Medyo kinulang tayo eh. So mga kaparing, papalapit na nga ang hating gabi. Hapon na, tiyak na maya-maya lamang ay bigla nang sasapit ang gabi. Kaya kailangan natin magmadali. Kailangan bago maggabi makapag-craft agad tayo ng bangka. Teka, nahulog pa tayo. Akat tayo ulit, akyat. Teka. Dito banda. Kailangan natin makakyat. Kailangan natin makapag-craft kagad ng bangka bago sumapit yung gabi, no? Ayan. Huwag tayo sa lupa dumaan kasi pag sa lupa tayo dumaan, tiyak na hindi tayo makakawala sa napakaraming mga salot. Ito, meron pa dito ng ship. Yan, kulang pa tayo sa pagkain. Kailangan pa natin magdagdag. Ito, ayan. Kulang tayo. Kailangan natin ng maraming stock ng pagkain eh. Medyo kinulang tayo. Ay, teka, bata pa to eh. Hindi natin pwedeng paslangin to. Marami pang pangarap. Marami pang magagawa to. Masyado pa siyang maliit. Sige, magpalaki ka muna. Wala na tayong nakikita mga sheep sa paligid. Kahit man ng mga baboy o kahit chicken. Wala na eh. Teka, saan ba pwede? O kanyan siguro mga paring. Meron tayong 2 chicken dito. Luto na. Sapat na siguro to. Ayan. Sapat na to man. Okay. Craft tayo ng bangka para makapag-ikot na tayo. Here we go. Meron na tayong bangka. Tara, let's go mga paring. Ikutin na natin ang buong paligid. Ang buong karagatan. Ang buong ilog na ito. O kaya pati ng karagatan. Mayroong ito. Then ayan. Creepy siya man ha. Teka, ano kayong meron sa parting yun? Dagat pa rin yata siya. Yan. Okay, dagat na dito banda. At ganun pa rin ang kulay niya. Kulay dugo. Kulay pula. Wow. Kahit saan natin siya puntahan. Kahit saan. Teka, may mga dolphins sa paligid natin. Oh. Napakaganda. Hilarious. 3 Tatlo pa sila. Oh. Paikot-ikot sa paligid natin na sumusunod sa atin. Well, ganyan naman talaga sa totoong buhay eh. Okay, diretso tayo dito banda mga kaparing. Doon naman tayo sa kabila. Okay, kumpirmado nga natin na kulay pula pa rin ang dagat. Hindi ko alam kung maging sa ibang parte ng ilog na ito ay ganun pa rin ang kulay. Pero puntahan pa rin natin para makatiyak tayo. Ikutin pa rin natin siya mga kaparing. Okay, malapit nang sumapit ang gabi. At medyo nakakatakot kapag gabi na, no? Tapos kulay pula ang ilog. Napakadilim pa ng paligid, Wala pa tayong baong torch, pero okay na yan. Akala ko castle man, hindi pala. Akala ko rin may bed. Doon sa parting yun makaparing. Namalikmatata tayo. Akala ko merong bed tayo nakita dito banda. Yung pala ang isang may espasyo dito na may tubig. Kulay pula rin siya. Akala ko bed. Napagkamalan pa natin bed. Hindi pala. Okay, diretso lang tayo dito. Diretso lang natin yung ilog na to. Pinapagtas natin ngayon ang isang malawak na ilog. Pero kulay pula pa rin siya mga kaparing. Wala pa rin siyang pinagbago, no? Wala pa rin tayong nakikitang ilog na hindi kulay pula.
Tingin ko lahat na yata ng parte ng lahat ng ilog na makikita natin dito sa isang misteryosong mundo ay baka kulay pula rin siya. Ikutin din natin. Ito, medyo papaliit na yung espasyo ng ilog na pinapasok natin. At ito mga kapareng, magagabi na. Kailangan natin magmadali, no? Kailangan natin marating yung pinakadulo. O kaya, yan. Pero maya-maya lang din mga kapareng, maglilib na tayo dito. Baka kung ano pang mangyari, pero wala naman siguro yan, man. So ito na yata yung dulo ng ilog at dagat na. So, ano lang pala siya, man, isang hiwalay na isla lang pala ito, no? Dagat na pala siya. Ito mga kapareng, papalubog na si Haring Araw at wala na nga si Haring Araw. Siya nga ay tutuluyan ng lumubog. So si Haring Araw ay hindi na natin nakita pa. Ito na mga kapareng, gabi na. Medyo nakakatakot pag gabi, no? Pero okay lang yan. Teka, saan ba tayo pupunta? Wala dito. Ito ang tanging nakikita na lamang natin na yung buwan na siya nagbibigay ng kaunting liwanag pero medyo madilim pa rin siya kahit paano. So yun mga kapareng, salamat sa panonood. So hanggang dito na lamang yung video natin. Huwag kalimutang mag-like mga kapareng. Pero bago yun mga kapareng, maraming salamat sapagkat 100,000 subscriber na nga tayo. Isang malaking karangalan na naabot natin ang ganitong klaseng milestone. At para sa akin, kontento na ako sa 100,000. Hindi na natin hangarin pa na umangat. At siguro, depende na yun siguro. So yun mga kaparing, maraming salamat.